Yo, what's up mga katropa? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga katropa. For today's content, ito magpapatint ako ng sasakyan kasi natagos na yung init at saka wala nang privacy sa loob kasi kitang-kita ka na sa loob ng sasakyan. So, tsaka itong pagtitint ko ay para din sa sasakyan kasi sobrang init ng loob niya mga katropa. So, ito, nandito na tayo sa shop ng kaibigan ko. Dito tayo magpapatint. Samahan niyo ako doon. Let's go! So ayun mga katropa, nandito na nga tayo sa Car Match, Car Accessories and Installation Services. So dito yan sa Iloilo City. So valid mga katropa, dito tayo magpapatint ng sasakyan natin. So kita-kita nyo naman na kita na yung loob at saka mainit na talaga. Tumatagos na yung init ng araw sa loob. So, kailangan nating palitan kasi umpisa pagbili, hindi pa napapalitan yung tint na to. 9 years na yung sasakyan. So, ipapa-install natin ay itong Oro X-Heat siya mga katropa. Made in Thailand itong brand na to. So, mga katropa, samahan nyo ako dito. Magpapa-install na tayo ng tint. So ayan mga katropa, dito tayo sa may Car Match, sa may Haro, Iloilo, Cuartero Highway, Iloilo City mga katropa. So papatin tayo. So ayan mga katropa, una sinusukat nila yung size ng bintana para mag-fit yung paint doon sa salamin. So mga katropa, nandito naman tayo sa likurang bahagi ng sasakyan. Sinusukat rin nila yung salamin para madali na rin mag-install mamaya sa loob. So ayan na mga katropa, pagkatapos isprayhan, lalagay nila yung paint sa salamin. Papantayin nila yan, kaliwa at kanan, para hindi lumamang sa kabilang part. So ayan, yung purpose ng pag-spray ng sabon ay para dumulas yung paint sa salamin at doon nila susukatin kung lamang ba ang kaliwa at kanan. So ayan, tinanggal nila yung plastic na lagayan ng seatbelt. Ayan. So, pinapantay nila. So, ito mga katropa, mag-umpisa na dito sa likurang bahagi. Ayan. Pagkatapos sabunin, nakayod nila ng kanilang gamit para yung tubig ay lumabas at hindi siya mag-bubbles. Ayan. So, makikita nyo, baba, taas, punas. Ayan, yung mga talsik-talsik ng sabon, pinupunasan nila. So pagkatapos doon sa kaliwang salamin, dito naman tayo sa kabila. So tinatanggal nila yung lumang tint para palitan ng bago. Kasi kung makikita nyo, napaka-light na yung lumang tint at kitang-kita ka na talaga sa loob. So ayan, tutuklap pa more. So pagkatapos tanggalin yung lumang tint, siyempre merong tira-tirang dikit sa salamin. So ayan, tinatanggal nila, kinakayod nila ng cutter. So ayan, madali naman siyang tanggalin mga katropa. So dapat talagang pulido at yung tira-tirang tikit dapat simot talagang tanggalin niya mga katropa. So ayan, ginagawa nga nila. Natanggal nila yung excess na tikit ng tint. So ayan. So mga katropa, pagkatapos kayo rin yung natirang tint kanina, eto, nililinis nila yung salamin para walang alikabok o walang duming natira doon sa salamin. At eto na nga mga katropa, inisprayan nila ng shampoo o sabon para idikit doon sa tint ng salamin. Ang purpose nga pala ng spray ng sabon ay para maisukat nila yung tint doon sa bintana. So, kailangan nilang pantayin talaga yan bago nila tanggalin yung shampoo sa loob o yung sabon. So, dapat walang bubbles, kaya pinakayod nila ng mabuti. Kasi pag may bubbles yan, hindi maganda tingnan. So, ayan, kita nyo, after kayo rin, syempre, punasan nila yung excess na sabon. So ayan mga tropa, pagkatapos doon sa likuran, dito naman tayo sa harapan. So ito, kung makikita nyo, tinatanggal naman nila yung lumang tint. So talagang hindi naman siya ganun kahirap tanggalin, no? So pagkatapos tanggal yung lumang tint, ito, pinakayod naman nila yung tinatirang dikit sa tint. At syempre mga katropa, pagkatapos nilang tanggalin yung lumang tint, ito, punas-punas na naman sila para matanggal yung dumi dito sa salamin para maganda yung pagkakabit mamaya. At ito, same procedure na naman, spray nila uli ng shampoo para
simot talaga yung dumi. So ayan, kung makikita nyo, kinakayod talaga nila mabuti para said talaga yung dumi. At eto na nga, ready na naman ikabit yung tint dito sa may passenger side. So spray uli, syempre. O ayan, huwag na kayong tumingin sa akin. Doon na kayo pumuko sa may bintana. Tapos nyan, pagkadikit, syempre, yan, tanggalin uli yung bubbles. Same procedure, sukat na naman, galaw-galawin na naman yung tint para maipantay. O ayan na, kayod na para matanggal yung shampoo doon sa may tint. At pagkatapos doon sa may passenger side, dito naman ngayon sa driver side. So ito, tanggal na naman yung lumang tint. Napakadali lang siyang tanggalin. Kung makita nyo, napaka-clear na ng tint ko. So ayan, spray na naman, punas-punas, okay, para malinis talaga yung bitana. So ito na, linis na naman yung bitana. So ito, inisprayhan na nila yung tint. Sinukat uli sa bintana para pantayin nila yung tint. So ayan, binuksan na ni Aaron. Shout out kay Aaron. Siya yung installer natin ng tint. So ito, kayod na naman. At ito na nga mga katropa, dito na tayo sa may likurang bahagi ng sasakyan. Ito, tinutuklap na nga yung lumang tint dito sa likuran. So, dapat dahan-dahan lang kasi meron dyan defogger. So, okay naman. Natanggal naman nila ng maayos. So, ito, pinakabit na yung tint. Nilagyan nila ng sabon para maipantay uli yung kaliwat kanan tsaka yung taas-baba ng tint. Pagkatapos niyan, kayod na naman siya. So, ayan na. Natapos na yung pagkakayod. So, mga katropa, ito yung last part na bahagi ng pagtitint itong windshield. So medyo curve siya kaya dapat sukatin na mabuti. So ayan, nilalagyan ni Kuya Aaron yung windshield ng plastic para dyan siya babase ng pangsukat. So ayan mga katropa, nasa labas na nga sila. So sinusukat pa rin nila dito sa labas yung tint kasi medyo curve talaga yung windshield. So kaya dapat sukatin nila na mabuti. So ayan, kung nakikita nyo, binoblower nila o yung tinatawag na heat gun para maluto yung tint. Kasi pag hindi ginanyan, mahirapan siyang i-install yung tint sa loob kasi curve talaga yung windshield. At eto na nga mga katropa, dito na tayo sa huling bahagi ng pag-install ng tint. So syempre, tanggalin na naman yung lumang tint at dahan-dahan dapat sa pagtanggal. Eto na nga mga katropa, pagkatapos tanggalin yung lumang tint, eto inisprayhan na naman ng shampoo o sabon para matanggal at malinisan ng mabuti yung salamin. So ito na nga mga katropa, pagkatapos linisin yung salamin, ito na at ilalagay na yung tint. Dapat dahan-dahan yung pag-unfold ng tint para hindi siya ma-damage. So ito na nga mga katropa, pagkatapos i-unfold yung tint, sprayhan na naman ng sabon yung windshield para madaling ipantay yung magkabilang sulok at para hindi siya magkaroon ng damage. Wake up, sunlight cutting through the blinds. Coffee steam rising while I'm scheming on the grind. Concrete jungle sneakers hit the street line. Every step a chapter, every block a headline. Camera on my shoulder, world in my view. Snapping every hustle, every dream coming true. So ayan na nga mga katropa, nasa finishing touches na tayo. So ayan, kayod na naman ng kayod hanggang mawala yung bubbles. So kung makikita nyo mga katropa, merong cover yung dashboard para hindi siya matilamsikan ng tubig yung dashboard kasi nandyan yung mga electronics. So kailangan mawala talaga yung bula or yung mga bubbles sa loob ng tint para hindi siya bumula. Kasi pag may tubig yan, lolobo yan, pangit tingnan. So eto na nga mga katropa, malapit nang matapos, nasa finishing na tayo. Konti na lang yung tinatanggal na bula. Wake up, sunlight cutting through the blinds. Eto na nga mga katropa, natapos na rin yung pag-install. Kinabit na rin nila yung center mirror. So, ayun mga katropa, natapos na yung pagtitint natin sa sasakyan natin. So, ito nga pala si
Aaron. Si Haron. Siya yung nag-install ng tint sa sasakyan. So, dito yan sa Car Match, Car Accessories and Tint Installation. Dito yan sa may Haro, Iloilo City. So, ano bang benefits ng pagtitint ng sasakyan? Unang-una, yung ano natin dyan sa tint, yung init na nire-reject. Tapos yung privacy na binibigay ng tint para di makita yung mga gamit sa loob. Ayun. Tapos, pagkatapos ng tint, ilang araw ba o ilang days ba dapat wag muna natin ibaba yung pintuan? Meron tayong drying period na tinatawag na hanggang 3 to 4 days na bawal muna punasan sa loob. At saka bawal muna ibaba yung mga pintuan. So ayun mga katropa, no, 3 days daw natin bago natin ibaba yung bintana kasi may posibilidad na matuklap or mabakbak yung tint. So sayang naman, 'di ba? Kasi mahal yung tint tapos mare-reject lang. Syempre malulugi din yung shop pagka inulit-ulit yung ano. So ingatan na lang natin na wag masira. So ayun, salamat uli kay Aaron para pag-install ng tint natin. So maraming salamat mga katropa. Sa gustong magpa-install ng tint dito sa Iloilo City, hanapin nyo lang ang Car Match, Car Installation at Tint Service. Dito yan sa Haro, Quirino Highway, sa may Cuartero Highway, dito sa may Haro, Iloilo City. So, kontakin nyo lang yung number niya, dito lang yan, ipa-flash natin sa screen. Tsaka yung Facebook page nila mga katropa, ilalagay din natin sa screen. So, maraming salamat mga katropa. Maraming salamat sa muli. Huwag natin kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Thank you. What's up mga katropa, tayo magkasama sa kalsada ng buhay kahit saan pa. Ako'y nandito para sa inyo, si Otomoto Piha. Maaasahan mo sa bawat liko at bawat direksyon, basta't sasakyan